Good morning guys, ito isa sa mga gusto ko i-share sa inyo. Ito yung nakatago natin na patatas nung March pa na binigay sa atin ng kapitbahay natin na may farm sila ng mga patatas. Ayan, ganyan lang ginagawa ko kaya kapag kami deliver kami tapos merong mga ganito, tinatabi ko guys kasi gamitin ko sa akin kapag ako ay nagdi-deliver ng mga order sa akin. Ito yung ginagamit ko kasi ito talaga yung magandang pambalot ng mga crops katulad nitong patatas na to. Tingnan nyo, March pa yan guys, pero dahil hindi sila nasisinaga ng araw, ayan, wala pa silang mata at kailangan na hindi sila nasisinaga ng liwanag. Ayan, at mag-i-steam tayo ng patatas dahil magma-mashed potato tayo dahil paborito ni Akari ang mashed potato. So para hindi siya masayang, gusto ko na dagdagan yung mashed potato natin at tayo ay tatabi na lang sa freezer para every time na gusto niyang kumain ay makakakain tayo. So, pag luluto nito guys, ay ini-steam ko lang siya. Pero huhugasan ko na muna siya. At kapag ka magtatabi kayo ng kamote at patatas guys, or any crops, make it sure ay wag niyo siyang huhugasan. Kailangan ay may lupa-lupa pa siya. Ayan oh. Ganyan ang pagtatabi ng crops. Kasi para hindi siya naka-absorb ng tubig at nandun pa rin yung mga bakterya at yung lupa na nasa paligid nila. Kaya, hindi sila basta-basta magkakaroon ng mata o ng pag-i-sprout, no? Ayan. At ito maganda itong pang french fries. Napakaganda ng mga patatas noon. Yung kapitbahay namin na yun na lagi nagbibigay sa akin ng patatas last year. Ang binigay niya sa akin siguro mga 6 times nung dami nito. Kaya lang ay hindi ko nga naubos. Yung iba nga ay nagkaroon na lang ng mata kasi 1 taon na inabot, no? So, hindi ko rin na naluluto dahil hindi ako nakain talaga ng patatas kundi si Akari lang. Dahil lately mahilig siya sa mashed potato. So, igagawin na lang natin siya ng mashed potato. Gasan ko lang siya guys. At takpan natin. So, ito nagtira lang tayo ng 3 para pag gusto ni Akari kumain ng french fries, yung mahabang part yung skinny lang natin. Ayan. Ganyan lang yung gagawin nyo. Babalutin nyo lang siya ulit ng jaryo. Kaya nyo yan guys mapatagal ng ilang buwan at kahit maabutin pa yan ng 1 taon na hindi siya nagmamata. Katulad nung ginagawa ko. And then wag nyo siya ilalapag sa part na mainit na lugar. Kaya kailangan ay nasa sahig lang siya para medyo malamig yung temperature at hindi siya basta-basta magkaroon ng sibol or ng sprout. Ayan. Nakalimutan ko ipakita sa inyo guys, hiniwa ko na nga pala sa gitna yan nung hilaw pa siya bago natin isalang sa steamer. Yan yung para madali siya mabalatan kapag ka naluto. Pag pupunta kami sa Hokkaido, ganito ang paggawa ng mashed potato nila dito sa Japan. Ayan. Tapos, tanggalin na rin natin yung balat. Pero pag kayo guys, pumunta kayo sa Hokkaido, hindi na yung babalatan. So, ganyan. Tapos, hahatiin lang sa gitna. Ganyan. Tapos, lalagyan lang natin siya ng butter. Tapos maglalagay lang tayo ng salt and pepper. Tapos lalagyan lang natin siya ng toppings ng cheese sa ibabaw niya. Ayan. So, hindi na natin cheese slice na yan guys ay yung melted cheese. Yung madali siyang matunaw. Itong parsley na to guys, galing lang to sa garden ko and then dinry ko. Ako din ang gumawa. Guys, meron na tayong instant mashed potato ng Hokkaido. Tapos ito yung sa atin guys, tinunaw natin sa range para yung butter ay malusaw agad. Mashed potato, nalulusaw talaga yung cheese natin. Itadakimasu. Dali lang. Yung butter at cheese guys, amoy na amoy yun. That's in your mouth yung cheese talaga. Ang sarap. Sarap niya guys. Nga lang, problema talaga dito malakas makataba at yung may matataas na sugar ay hindi pwedeng basta makakain ito. Yung butter and cheese. Ang bango ng aroma. Kaya yung mga nagtatanim ng patatas at kamote para hindi kayo malugi, ganito yung gawin nyo. Pwede nyo siyang ipang negosyo. Lalo na kung pupwesto kayo sa mga bangketa or mga mall. Napakasarap niya guys. Talagang ito yung mga bet na mga pumapasyal sa Hokkaido. Kasi talaga namang hahanap-hanapin mo yung lasa.